Praise the Lord, hallelujah. Magandang tanghali, good noon mga kapatid, praise the Lord. Nandito tayo ngayon sa parking area ng ospital na pinagtrabahoan ko, praise God, hallelujah. At maraming salamat pasalamat tayo sa ating Panginoon sa opportunity na nandito tayo ngayon nakapag-aral sa kanyang salita. Praise the Lord, hallelujah. Lord, we bring you back all the glory na para sa iyo, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Mga kapatid, madalian lang ito, hallelujah, kasi ang daming disturbance talaga. Praise God. Sinadya ko to dahil ang oras talaga, mahirap i-manage ang time. Nagtrabaho ka, tapos pag uwi mo sa bahay, marami pang gawain. Minsan yung Panginoon ay sinisingit na lang natin, praise the Lord. Pero dapat hindi ganon. Dapat baliktad. Ang Panginoon ang una at ang mga gawain dito sa mundo ay sisingit na lang natin, praise the Lord. So, ako'y humingi ng paumanhin sa ating Panginoon dahil sa mga bagay na yan na hindi pa natin napagtagumpayan. Hallelujah. Praise the Lord. So, praise God. Isang kapatid, hallelujah, ang nagtanong sa akin kung ngayon ba, hallelujah, ang mga tao ay napagtagumpayan na ang 10 Commandments. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ibig niya sigurong sabihin, na ang mga taong kagaya natin na nagkiklaim na tayo ay Kristiyano ay nagawa na natin, hallelujah, o hindi na tayo, hallelujah, nagkasala, o hindi na natin, hallelujah, nakumit ang 10 Commandments na nagawa na natin ang 10 Commandments ng ating Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Matagal ko nang gustong sagutin yan, praise God, hallelujah. At ngayon, salamat at nandito ako, praise the Lord, hallelujah. At hindi ko nabanggitin kung sino ang nagtanong, praise the Lord. Importante ay nagtanong. Ang sabi ko nga sa inyo, mas mahalaga kayo ay magtatanong upang pilitin nating masagot, hallelujah. At kung hindi kayo kontento sa sagot ko, pwede nating padagdagan sa ating pastor. Mayroon naman tayong mga pastor dyan, hallelujah. Nandiyan naman si Pastor Francis, praise God. Ang sabi niya, may mga tao ba daw ngayon nagawa na ba nila ang 10 Commandments sa ating Panginoon? Praise the Lord. So, umpisahan natin sa Romans 6:17-18. Ang sabi dito, but thanks be to God, do you used to be the slaves to sin, you have come to obey from your heart the pattern of teachings that has now claimed your allegiance. Sa 18, you have been set free from sin and have become slaves to righteousness. Ang sabi dito sa verse 17, hallelujah, Romans 6 verse 17, ang sabi dito, we are used to be slave to sin. Hallelujah. Tayong lahat ay alipin ng kasalanan. Praise God. So mula noon nagkasala ang ating mga ninuno, si Adan, si Eva, hallelujah, tayo na ay nagiging alipin ng kasalanan. So ibig sabihin, pag ikaw ay alipin ng kasalanan, kahit anong gawin mo, wala kang magagawa. Hindi ka maalis sa kasalanan. Kaya marami tayong maririnig, mga kaibigan, mga kapatid natin, mga magulang natin, na sinasabi nilang sila ay magbago na, hallelujah. Ang kanilang pagbabago ay nilagay nila sa kanilang sariling kakayahan. Ngunit, hindi sila nagtagumpay, hallelujah. Ako din, ganun ang sinasabi ko dati, magbago na ako. Ngunit, lagi kong nasusumpungan ang aking sarili na walang pagbabago. Praise the Lord. Ngunit, ang sabi dito sa verse 18, hallelujah, you have been set free from sin and have become slaves to righteousness. Ibig sabihin, sa verse 18, mga kapatid, na kung tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Hesus, tayo ay kanyang pinalaya na sa pagiging alipin ng kasalanan. Praise the Lord. Tayo ay kanyang pinalaya na. So, nung ating Panginoong Hesus ay nagpakamatay sa krus para sa ating kasalanan, we were redeemed. Tayo ay mayroon na tayong freedom. Tayo ay kanyang nasave na sa pagiging alipin ng kasalanan. Praise the Lord. Hallelujah. Pero, ulitin ko, hallelujah, binigay sa atin ng ating Panginoon ang gift of salvation. Hallelujah. Ngunit, kailangan nating tanggapin ito. May mga turo kasi nagsasabi na automatic na tayo ay ligtas ng lahat. Tayo ay mahal ng ating Panginoong Hesus. Totoo yun. Tayo ay mahal ng ating Panginoong Hesus. Because sabi nga niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son for us to be saved. Kaya, binigay niya ang gift of salvation. Ngunit, kailangan nating i-claim ang gift na yan.
para lang tayong, nung nagkasala na si Adan si Eva, ang sangkatauhan, hallelujah, sanlibutan, ay nalunod na, hallelujah. Yung sinasakyan nating barko ay lunod na sa kasalanan, hallelujah. Kaya kahit anong pilit nating langoy, kahit anong pilit nating iwas sa kasalanan, wala tayong patutunguhan, hallelujah. Ngunit nung dumating ang ating Panginoon, nagpakatao siya at nagpakamatay sa cross, mayroon na tayong lifeline. Kasi yung salvation, parang lifeline natin yon. Kung hindi ka humawak sa lifeline na yan, mamamatay ka rin, hallelujah, sa kasalanan. So, binigay niya ang lifeline, the gift of salvation, hallelujah. Kailangan nating kumapit doon. Praise the Lord. So, malinaw na yon mga kapatid. Nung hindi pa natin natanggap ang ating Panginoong Hesus, praise the Lord, tayo ay alipin ng kasalanan. Kung sino man ang hindi pa tumanggap sa ating Panginoong Hesus, hallelujah, mula noon hanggang ngayon, siya ay alipin pa rin ng kasalanan. Ngunit, kung sino ang tumanggap sa ating Panginoong Hesus, na siyang kanyang Panginoon at Savior, hallelujah, siya ay alipin na ng hallelujah, righteousness. Praise God. Praise the Lord. Sa Romans chapter 1 verse 1, si Paul, hallelujah, ay sinasabi ng slave ng Panginoon. He is the servant of God. Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God. Siya ay nahiwalay na sa pagiging alipin ng kasalanan upang hallelujah, to serve our Lord Jesus Christ. Sa Titus, hallelujah, chapter 1, verse 1, ganun din, tinatawag din si Paul na the servant of God. Praise the Lord. Hindi lang si Paul, mga kapatid, sa James 1:1, hallelujah, ang in-address din dito, si James na the servant of God. Hallelujah. So, yung mga taong sumusunod sa ating Panginoon, yung mga taong tumatanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas, tinatawag na silang the servant of God. Praise the Lord. Sa Hebrews 12:4, hallelujah, Hebrews chapter 12 verse 14, ang sabi dito, make every effort to live in peace with everyone and be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Praise God. Hallelujah. Ang sabi dito, kailangan natin magpaka-holy. Make every effort to be holy. Because without holiness, no one will see the Lord. Ang sinasabi dito, make every effort, hallelujah, hindi ibig sabihin na kailangan pag tayo tumanggap sa ating Panginoon, tayo ay perfecto na mga kapatid, hallelujah. Ang sabi naman, be holy. Be holy means, mayroong command. So, kailangan tayo'y magpaka-banal. Tayo'y magpaka-banal, hindi ibig sabihin na tayo'y banal na. Hallelujah. Kasi ang tanong ng kapatid natin, dito nakasentro ibig sabihin na, nagawa niyo na ba ang 10 Commandments? Dahil sabi natin, sumusunod tayo sa Panginoon. Tayo born again na. Praise the Lord. Born again is a process, mga kapatid. Hallelujah. It is a process. Hindi automatic, hallelujah, na tayo ay perfecto na, hallelujah. Kasi ang sabi, be holy. Ang tinitingnan natin, Panginoon, ang ating puso. Hallelujah. Praise the Lord. Kasi ang sabi dito sa James chapter 1 verse 4, and let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. So, endurance. So, nag-mention dito ng endurance. So, mayroong process, hallelujah. Mayroong endurance. Kailangan i-endure natin, hallelujah, ang buhay dito sa sanlibutan. Ang mga sakripisyo, hallelujah, ang mga ng tao, rejection, lahat ng mga kasakit dito sa kalibutan ay kailangan natin ma-endure. So, it's a process, brothers and sisters. Hallelujah. Hindi automatic yon. So, ang sabi dito, be holy. Hallelujah. Because without holiness, you cannot see the Lord. So, ang sinasabi dito, sikapin natin. Kasi mayroon kasi mga tao na parang accepted na nila na magkakasala tayo, sige na, okay na, automatic na yon. Hindi. Be holy means sa puso mo, gusto mong
sumunod sa ating Panginoon. Gusto mong ayaw magkasala. Praise the Lord. So yun ang sinasabi doon. Hallelujah. Be holy. Ang desire ng puso natin na hindi tayo magkasala. At yun ang tinitingnan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Sa Hebrews 10:36, hallelujah, Hebrews 10 verse 36, for you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what He has promised. Again, nag-mention na naman dito ng endurance. Kailangan natin i-endure ang lahat. Hallelujah. Para pag nagawa na raw natin ang utos ng ating Panginoon, hallelujah, makamta natin ang kaniyang mga pangako. So, mga kapatid, ulitin natin, kahit tinanggap na natin ang ating Panginoong Hesus, hallelujah, hindi sabihin na tayo ay perfect na, hallelujah, praise the Lord. Hindi ibig sabihin na tayo ay hindi na nagkakasala. Nandito tayo sa sanlibutan at ang sanlibutan na ito ay puro kasalanan, hallelujah. This is a wicked world, hallelujah. So, mayroong mga kasalanan na hindi natin alam na tayo nagkakasala, na malalaman natin na tayo tapos na nating nagawa ang mga kasalanan na yon. So, tayo ay mag-repent. Every time, hallelujah, na tayo ay nagkakasala, tingin natin tayo nakakasala sa ating Panginoon, tayo nakagawa ng mga bagay na hindi kaya-aya sa ating Panginoong Hesus, tayo ay mag-repent. Praise the Lord. Yun ang buhay ng Kristiyano. So, yung tanong na nagawa na ba natin ang 10 Commandments, hallelujah, praise the Lord, yun ang sinasabi sa puso natin, ang desire natin, hallelujah, ay gagawin natin, hallelujah, ang 10 Commandments. Ang utos natin, Panginoon, hallelujah. Sa puso natin, ang desire natin, hallelujah, ay masunod natin ang mga bagay na ikatutuwa, ikaliligaya ng ating Panginoong Hesus. Magkaiba ang dalawa, hallelujah. Yung tanggap na natin na tayo ay makasalanan, na ay iniisip natin kahit anong gawin natin, hallelujah, ay talagang magkakasala natin. Hindi na tayo maalis sa pagiging alipin ng kasalanan. Ibang-iba yon sa mga tao na tumanggap sa ating Panginoong Hesus, na kahit sila nagkakasala, hallelujah, yung puso nila, yung desire nila ay sana na hindi na sila magkasala. Yung desire ng puso nila ay sundin ang ating Panginoong Hesus. At kung sila ay nagkasala, sila ay magre-repent. Hallelujah. Praise the Lord. Ang sabi dito sa 1 Samuel 16:7, hallelujah, for the Lord does not see a man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ang sabi dito sa 1 Samuel 16:7, chapter 16 verse 7, ang Panginoon ay tumitingin sa mga puso natin. Hallelujah. He judges us according to our heart's desire. Hallelujah. Sa Hebrews 4:12, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and it is discerner of the thoughts and intent of the heart. So ang Panginoon, tinitingnan niya ang laman ng ating puso. He will judge us kung anong laman ng ating puso. Hallelujah. So yung pagiging holy, sa pagsunod sa Panginoon, yung sabing be holy means yung desire natin ay tayo magiging banal kagaya ng ating Panginoon until we can be perfected in God's time. Hallelujah. Praise the Lord. So ang last na tanong siguro, paano yun mangyayari? Paano yun magagawa? Hallelujah. Ang sabi ko na, praise the Lord, sabi ng Biblia, hallelujah, praise the Lord. Nung ating Panginoon ay nagpakamatay sa krus, we were redeemed. Hallelujah. Tayo ay bayad na. Tayo ay niredeem niya sa pagiging alipin ng kasalanan. Ngunit ang sabi doon, hallelujah, hindi yun automatic. We have to claim it. We have to claim the gift of salvation. Hallelujah. Ang sabi nga dito, it takes two to tango, mga kapatid. So ngayon, mayroon na tayong choices. Kung i-claim mo yung gift of salvation o hindi. Praise the Lord. Ang sabi dito sa John 14:26, hallelujah. Again, John 14:26, hallelujah. But the Holy Spirit goes with us when we face danger. He is with us
whether we meet Satan's temptation or our own sinful desires. So ang makatulong sa atin para mapagtagumpayan ang temptasyon, ang sanlibutan ito, hallelujah, at makamit natin ang desire natin, Panginoon, na magiging holy tayo, ay ang Holy Spirit. Hallelujah. Ang sabi dito, hallelujah, sa John 14:26, ito ang tumutulong sa atin na mapagtagumpayan natin ang tentasyon ng demonyo o ang ating sariling kagustuhang gumawa ng kasalanan. Hallelujah. Dito pa sa Hebrews 12:14-15, hallelujah, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. See to it, the Holy Spirit protect us from sin. Hallelujah. So, kailangan natin, hallelujah, praise the Lord, pakamtan ang balaang espiritu at siya manahan sa ating sarili. Hallelujah. Upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng temptasyon at kasalanan ng sanlibutan ito. Hallelujah. Kaya nang tinanong ng Panginoon, anong gawin natin para maligtas? Ang sabi, praise the Lord, ng Panginoon sa John 3:3-5, hallelujah, unless a man is born again, he cannot enter the kingdom of heaven. At inulit niya sa John 3:5, unless a man is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of heaven. Ano ibig sabihin nun? Kaya unless ang tao ay tumanggap sa kanya at mabautismuhan ng tubig at ng balaang espiritu, hallelujah, he cannot enter the kingdom of heaven. Inulit yon. May nagtanong naman kay Pedro kung paano magiging mapunta sa kaharian ng Diyos. Ang sabi ni Pedro, you must be baptized. Hallelujah. Verily, I say unto you, you must be baptized with water in the name of Jesus. Hallelujah. And you must be, accept the Holy Ghost. Hallelujah. Praise the Lord for the remission of sins. So, kailangan natin dalawang factors. Hallelujah. You must be baptized with water, or you must be born of water, and you must be born of the Holy Spirit. Means you must accept the Holy Spirit in your life. Kasi kung hindi mo matanggap ang balang espiritu sa inyong buhay, sa inyong sarili, wala kang pag-asang magbago, kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Ito ay pangako natin, Panginoon, ng Old Testament pa sa panahon ng Prophet Joel, na ang kanyang balang espiritu ay kanyang i-pour out sa sanlibutan. Hallelujah. At ito'y tinupad niya sa the day of Pentecost. Hallelujah. So brothers and sisters, hallelujah. Why in the name of Jesus? Sa Acts 4:12 sinasabi doon, salvation is found in no one else because there is no other name given under heaven for us to be saved. Hallelujah. So brothers and sisters, maliwanag, hallelujah. Pasensya lang, madalian lang ito kasi nag-break lang ako sa lunch time namin. Hallelujah. Praise the Lord. So kung ang tanong, ulitin ko, nung Old Testament, walang nakakatagumpay sa 10 Commandments. At dito sa New Testament, hallelujah, tayo ay, praise the Lord, niredeem na nating Panginoon sa pagiging alipin ng kasalanan. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At kung tanggapin natin siya nating Panginoon, hallelujah, at siyang tagapagligtas sa ating kaluluwa, hallelujah, tayo maalis na sa pagiging alipin ng kasalanan. At ang ating puso ay magiging puno ng desire, hallelujah, na gawin ang mga bagay na nakakabuti sa atin at ikakatuwa ng ating Panginoong Hesus, hallelujah. Sa tulong yan ng ating ng kanyang balaang espiritu na kailangan nating tanggapin sa buhay natin. Hallelujah. Acts 2:38, sinasabi doon, you must be baptized of water in Jesus' name. Hallelujah. And you must accept the gift of the Holy Ghost. John 3:3 and John 3:5, you must be born of water and in the Spirit. Hallelujah. So yun lang ang tanging paraan para mapagtagumpayan natin, hallelujah, ang pagiging slave ng kasalanan at tayo magiging alipin na ng, hallelujah, kaharian ng ating buhay na Diyos na walang iba, si Jesus Christ. Hallelujah. God bless sa inyong lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Sana'y naliwanagan kayo
Praise the Lord, hallelujah. Being born again is a process until He comes back. Hanggang pagbalik at pagdating natin Panginoon, magpatuloy tayo sa proseso na yan, hallelujah, in His perfect time, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, God bless everyone. Hallelujah. Lord, thank you, Lord Jesus, hallelujah. Allow us to bring you all back the glory in your mighty name, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise God.